Yo, what's up mga chismosa and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung 18 Marines na lumitaw no, kasama ng isang abogado na si tawag ito, Attorney Levy Baligod. So yun ang ating pag-uusapan ngayon. So isang grupo ng 18 na dating mga dating sinasabing membro ng Philippine Marines ang lumabas sa isang press conference kung saan sila ay nagbigay ng malaking paratang patungkol sa malawakang pagdadala ng pera. Ano, male-maletang cash. As in na billion-billion mga kaibigan. So, kaya ginawa natin 'to agad 'tong vlog na 'to kasi nga ano 'to ngayon, controversial talaga ngayon at hindi biro ito. So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayon ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagpo-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Mali-malitang cash sa mga hindi pinangalan ng politiko at opisyal ng gobyerno. Kabilang umano ang opisina o tahanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni dating House Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, bilang bahagi ng umano'y kickback mula sa anomalous flood control projects na tinatayang nasa 805 bilyong pesos o humigit kumulang $13.9 billion. So grabe guys, ang laking pera ang nakuha nila sa kaban ng bayan na dapat tayong mga Pilipino ang nakikinabang doon, 'di ba? Sa ganun kalaki. Alright, so nakakaano lang na nakakalungkot na ganun ang nangyayari sa gobyerno natin. Though hindi pa naman ito napapatunayan, pero kung iisipin natin 'no, nakakaano talaga, nakakapanglumo kasi nga imbis na napapakinabangan sana ng maraming Pilipino yung gano'n kalaking pondo ng Pilipinas, Kung tutuusin, totoo talaga yung sinasabi ng mga maraming tao at even yung mga ibang tao sa ibang bansa na talagang mayaman talaga ang Pilipinas. Kaso marami lang talagang kurakot dito sa gobyerno natin. Ang reklamo ay ibinulalas ng abogadong si Attorney Levy Baligod sa isang presser noong February 24 sa San Juan City kasamang 18 ex-Marines at sinabing sila mismo ang nag-deliver ng mga mali-maletang pera doon kung saan nakatira yung pangulo natin. Okay? So, ayun nga mga kaibigan
yung Malacanang or Presidential, Communication Office ay mariing, nag-dismiss sa mga paratang bilang lousy script at fake news daw, ano. At tinawag itong paulit-ulit na kasinungalingan laban sa pangulo, ano. Pero siyempre meron pa rin mga ebidensya kasing nilabas si Attorney Levy, okey? So eto pa, Philippine Navy at AFP ay nagsabing, na lahat ng ebidensya tungkol sa aligasyon ay dapat masusing imbestigahan. So, dapat talaga 'yan at, pinaalalahanan ang mga aktibo o retirado na sundalo laban sa paglalaganap or pagpapalaganap ng, unverified na impormasyon. Ano, so sana dumaan sa malinis at maayos na pag-iimbestiga ano, itong ganito. Hindi natin kasi pupuwedeng pabayaan na lang ito. Siyempre kailangan idaan pa rin natin sa due process, ano. Ang naval records ay nagpapakita din ng apat sa 18 na ipinakilalang ex-Marines ay hindi kailanman naging miyembro ng Philippine Navy o Marines Corps, ano. At karamihan ng iba ay, dishonorably discharged, habang ang iba naman ay nagretiro ng may mabuting record. Pero hindi pa rin biro yun mga kaibigan, yung allegation na yun 'no, kasi 18, 18 sila na Marines, na sinasabing Marines. Though yung iba talagang Marines daw talaga, yun nga pero may mga retired, ano, may mga natanggal. Ta's yun nga, yung sinasabing apat na hindi naman daw talaga. Pero yun nga, madami pa rin sila. So, hindi gano'n kadali ang paratang lalo kung madami yung nagrereklamo at tumitistigo. So, mahihirapan dito, yung administrasyon natin lalo pat kung napatunayan na talagang totoo yung kanilang sinasabi 'no, na talagang sila yung nagdala ng mga male-maletang, pera or bilyon-bilyong halaga ano, sa kanila dahil sa kickback nila. Imagine, grabe ang hirap nun. Senator Amy Marcos ay naghain ng resolution para imbestigahan ang alegasyon sa Senado. Ngunit hinimok ang grupo na ipresenta ang tunay na ebidensya ng harapan at may legal na proseso. Yun naman ang kinaganda doon, ano. So ito pa yung naging, epekto sa social media, especially sa maraming Pilipino. Sa mga post at komento ng netizens, may iba't ibang reaksyon, ano. May mga nagsasabi na ang grupo ay maaaring ginagamit lang para sa publicity o disinformation campaign, kasi alam naman natin na 'pag sa pulitika kanya-kanyang siraan, ano, kanya-kanyang diskarte, 'di ba, para, masira yung oposisyon, ano. May iba din na nagtatanong kung gaano katotoo ang claim lalo na't may mga opisyal na nagsabi na apat sa kanila ay hindi talaga Marines at karamihan ay na-discharge, ano. So, marami talagang katanungan pero sana gawan talaga ng paraan ng gobyerno natin na maimbestigahan talaga 'to ng patas at malinis. Maging transparent sana yung online siya hindi ipa-privatize. Ano, katulad ng nangyari sa investigasyon na hanggang sa ngayon, eh, wala talagang nananagot 'no, dahil dun sa yun nga, sa flood control anomaly. Ano, ang issue ay malakas na pinagdedebatehan 'no, sa Reddit at iba pang platforms. May mga tumututol at may mga naniniwala. Pero marami ang naghihintay pa ng formal na ebidensya o legal na pagdinig. Ano, so medyo nahahati pa talaga sa ngayon yung opinyon. Even ako, nung nakita ko yung balita na 'to ano, is nabigla din ako at yun talaga nakakabigla talaga dahil hindi biro yung halaga. Ano, at ang dami kasi ng mga lumutang 'no, 18 persons mga kaibigan. So hindi biro yun, okey? So, talagang mahihirapan talaga dito. Di natin alam kung ano yung magiging kahihinatnan nito. So, nagiging madugo ngayon yung lagay sa gobyerno natin dahil sa kanilang, hindi pagkakasunduan, ano. So, 18 ex-Marines ang nagbigay ng malaking paratang tungkol sa malaking cash deliveries, ano, maleta na nagkakahalaga or na merong halagang, ah, bilyong-bilyong, piso. Kaugnay sa anomalous flood control funds, grabe. So, sa pamahalaan ng AFP or Navy,
ay nagsabing maraming alegasyon ni hindi pa napatotohanan at may mga hindi totoong Marines sa grupo. Sabihin natin, yes, may 4 na hindi totoo, pero meron pa rin natitirang 14 katao, 'no, na talagang Marines talaga. Kaya hindi talaga gano'n kadali ito, ano, at mahihirapan talaga sila lalo pa't 'pag napatunayan ito na talagang totoo yung sinasabi nila. Pero siyempre, we're looking forward na sana ano, na masagot talaga yung mga katanungan at mapatunayan talaga. Ano, para naman siyempre is yung mga nasalanta ng mga baha, ng bagyo, dahil sa pinaggagawa na nakawan diyan sa DPWH, ano, sa flood control, yung mga taong nasawi, na na namroblema, nawalan ng tahanan, ano is talagang ma makasuhan talaga yung mga may mga pagkukulang tsaka yung mga sangkot sa nakawan sa kaban ng bayan, ano. So, yung Senado at, NBI ay nagsimulang tumingin sa issue at, hinihikayat ang mas formal na imbestigasyon. Mas maganda yon at sana, inuulit ko ulit, sana hindi lumubog yung issue na 'to. Kasi napansin ko lang guys 'no, 'pag merong lumalabas na ganito, 'no, yung parang madidiin yung gobyerno natin, yung mga sangkot sa flood control, doon merong mga lumalabas na mga iba pang issue katulad ni Makagago at saka ni FLM. Tapos yung may nahuhuling, laboratory ng droga, so dun naglalabasan. So, hindi ko lang sure, pero parang may something fishy na parang sa tingin ko lang, opinyon ko lang 'to mga kaibigan. Parang pinipilit nilang mawala 'no, yung focus ng maraming Pilipino sa issue ng flood control talaga 'no. Kasi ang dami na ng nangyari, ang dami ng lumalabas na may iba pang issue na pilit tinatabunan talaga yung issue ng flood control. Pero at least hindi na gano'n katulad ng dati ang mga Pilipino kasi meron ng social media ngayon. Marami ng nakatutok na tao at hindi nila hinahayaan 'no, na mabura na lang basta-basta yung issue sa flood control. Kaya tayong mga Pilipino especially kayong mga nanonood din na maging aware tayo, wag natin hayaan na mawala yung issue na 'to at sana magkaroon ng hustisya at mapanagot talaga yung mga magnanakaw na 'yan. So, sa social media marami pa ring debate at hindi pa final ang, pangyayaring ito. Maraming netizens ang naghihintay ng legal na proseso at ebidensya. Okey? So ayan po mga kaibigan, magtulungan po sana lahat ng Pilipino at managot ang dapat managot. So yun lang po at least, kaya mabilisan lang 'tong vlog na 'to dahil para ma-update lang po natin yung maraming Pilipino para ayun nga, malaman din ng mga iba pang Pilipino na hindi pa or hindi pa umabot sa kanila yung balita patungkol sa 18 Marines na 'yan 'no. Abangan po natin yung mga ebidensyang ilalabas pa nila. Kasi may mga pictures, may maleta at saka sa eroplano 'no, patunay na talagang dinala talaga doon. So, paano nila makukuha, saan nila makukuha yung mga ebidensya na yun, So, may mga napakita rin sa mga video na talagang ang kakapal ng pera ang nakapaloob sa maleta. So yun lang po mga kaibigan, kayo ano yung thoughts ninyo sa napag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito? Totoo nga ba o haka-haka pa lang? Kayo ba'y excited na rin na malaman ang katotohanan patungkol sa issue na 'to? At mananagot nga ba yung mga taong sangkot sa nakawan sa project or ghost project ng flood control? Anyway, maraming salamat po ulit sa lahat na patuloy na sumusuporta sa ina-upload natin at sa pagsusuporta at pag-aabang sa mga ina-upload natin dito sa channel natin. And guys, road to 10,000 subscribers na po tayo. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update everytime na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, i-support nyo rin po yung Facebook page po natin at yung ating TikTok account. So yun lang po mga kaibigan. See you on my next vlog. Bye!